Welcome po sa mga bago nating agents. So ako po si Division Manager Cindy Bernal Hapil. Bali ako po magiging guide po ninyo kung paano po kayo makapagbenta, paano kayo makakapag-start ng smooth at yung mga strategy po na pwede kong ma-share sa inyo. Antabayanan niyo po ang mga i-upload kong mga vlog. Gagawa po ako ng mga short video kung paano makapag-close deal, paano mag-follow up, paano ang tamang pag-promote. Gagamitin natin ang social media, the power of social media, pero libre po ang ating marketing dito po sa mga platform na ito. So una po, nung natapos mo na po ang new recruit orientation seminar or training, ang next natin dapat na pag-aralan is paano ba magsimula. Since baguhan ka, at ito namang real estate is hindi talaga po naituro sa ating mga schools, sa colleges, kailangan po natin ng gabay bago po mag-start. Para po tayo papapasok ng gera, hindi po tayo pwedeng sumabak sa larangan ng real estate na hindi po tayo ready. Para manalo tayo sa battle, dapat po fully equipped tayo. Tapos fully oriented tayo sa mga dapat gawin effectively. Kailangan po, may mga strategy po tayong dapat matutunan. So, unang-una po, ang dapat na i-assess mo muna is yung mga project malapit sa inyo. Let's say, for instance, ako po ay taga-Pagsibol Village. Sa boundary ako ng Naik at Tansa. So, ang plano ko muna pong i-focus, since baguhan ako, iuuna ko po munang practicein, pag-aralan lahat ng details about the project near my location. Kung sa Pagsibol Village, merong available this year na 1,000 units, ang strategy ko po is ibenta ng focus yung Pagsibol Village. Bakit po? As baguhang ahente, tayo ay commission-based, hindi po tayo salary-based. So, ibig pong sabihin, kung mag-focus po ako sa mga project na less po ang gastos, mas effective po yun sa akin. Focus project. Regarding naman sa focus project, mastery of one project is magtutulungan po ako nito na mas mapabilis ang pagmamarket ko. Compare sa meron akong 10 project na sabay-sabay in-offer. Effective po na magsimula ka, di ba baguhan kang agent. Para wag kang mabigla, unahin mo pong i-master lahat ng details per project na malapit sa iyo. Ang aalamin mo po, location, name ng project, magkano, TCP, reservation, equity, ilang months huhulugan, pre-selling or RFO, magkano ang hulog monthly sa isang buwan, magkano ang salary required. Sa mga following video na i-upload, tuturuan ko kayo kung paano ba, pag kulang ba ang sahod, ano ang dapat gawin. Kapag hiwalay ba yung buyer mo, sino ang pwedeng maging co-borrower. Mga ganyan po. Kapag po ba ang sahod ay hindi pasado, paano pa pag freelance po siya? Tayo po ay mga agent ang sumasala at kumakwalify. Para maalalayan kita kung paano mag-qualify ng effective, papanoorin mo po yung mga sunod-sunod na vlog na i-upload ko. Bago ka po mag-start sa posting, paano naman po mag-effective posting? Paano po ikaw makaka-reach ng mas madaming tao through Reels? Pwede kang gumamit ng Reels, YouTube, Shorts, My Day, and sa wall mo. Ang tawag po dyan is free marketing po sa social media. Ako po, ang nakuha ko pong effective na pinagpapromotan ko ng libre is YouTube. So lahat po ng kakilala kong ahente is in-encourage ko po silang magkaroon ng sariling YouTube channel. Babalik tayo sa focus project. Pagsibol Village, ako yung example, malapit ako sa Pagsibol. Si Pagsibol Village, aalamin ko lahat ng details. And since taga dito ako, kahit araw-araw po akong mag-promote, araw-araw po ako mag-tripping, kung taga dito lang po ako nearby, nagmamotor lang ako, or nagpapamasahe, kapag malapit ako sa location, mabilis ako makakuha ng mga materials for vlogging, pictures for vlogging. Yung lahat ng mga details ng project is nilalagay ko po sa notes. Di ba po, tayo ay may power of copy-paste. Lahat po ng details about the project, kapag nakita mo po sa wall ko, i-copy mo po. Ito po yung notes, bale, hindi lang siya makita masyado. Nasa notes po, nakalagay po, naka-copy-paste na yung lahat ng project. Ang gagawin ko po, i-copy ko siya, and then pag na-copy ko na, i-paste ko po sa wall ko. So, hindi ako nahihirapan mag-copy-paste kasi hindi na ako mag-type manually. Lahat ng details ng gusto kong i-promote na project ay nasa notes. Lahat naman ng mga cellphone natin is my notes. Shortcut. Kapag lahat kasi ng details is nakasave din sa notes mo, pupunta ka na lang sa notes para i-copy. Okay po. Balik tayo sa mga pictures. Yung mga pictures, yung mga vlog, yung mga video edited mo, pwede mo siyang ulit-ulitin gamitin. Hindi naman siya nag-expire. Ipansinin mo po yung ating Facebook. Meron na po siyang scheduled posting. Kapag nag-post ka po, lalabas po, post now or schedule later. Ibig sabihin po, yung mga pictures na may caption or video, pwede mo po siyang i-schedule, post for the next day, kung gusto mo po for the whole month.
mabisi ka man sa buong month ng July, since lahat naman po ng mga post mo is na pre-schedule mo na, mag-schedule po ng posting yan kung kailan mo po siya in-schedule na i-post. As agent po kasi tayo po ay religiously, constantly nagpo-promote sa ating wall, sa Reels, sa Shorts, sa YouTube, pwede din po. Meron din naman po tayong pwedeng mapag-postan yung TikTok. So, halimbawa po, ikaw, nakapunta ka sa isang project. Let's say, halimbawa, Latria or Leora or anuman project mapuntahan mong malapit sa'yo, kumuha ka na po ng video na nakatayo. Kapag nakatayo po ang cellphone, pwede mo po yung i-post sa YouTube Shorts, sa Reels, sa My Day, at sa TikTok. Ngayon po, pag gusto mo naman pong vlogging, sa YouTube po kasi is lahat ng footages po is maganda kapag nakahiga ang camera. Pag nagawa mo na po yan, meron ka na pong material na pwede mo pong i-post araw-araw. Pwede pong sa wall mo, pwede pong sa mga community. Ulit-ulit po yan dahil original video po yan na ikaw ang may gawa. Hindi ka po makapag-violate ng yung nire-republish. Wala po. Basta po original na ikaw po ang may gawa. Huwag lang kinopya na video sa YouTube or sa sa Facebook. Kapag hindi mo naman napuntahan ng project, pwede mong i-search sa Facebook at pwede kang mag-grab ng mga picture na walang watermark para hindi po tayo habulin. Pwede naman pong ganun kasi madalas po ako ganun. Pag wala po akong mga pictures ng mga project, kumukuha po ako sa Facebook. Hindi ko na papahabain itong vlog na to kasi almost 8 minutes na. So, ang gagawin po natin, chop-chop ko po ang mga topic para mapanood mo ng mga 4 minutes lang, ng mga 3 minutes lang. So, salamat po.